Hello guys. Good morning. Good morning. Yeah, narinig. Ito malakas. Hello mga leaders. Mga easy morning. Sa mga tulog, gising-gising. Good morning. Good morning mga ka-easy. Yan, andito na naman ang inyong lingkod para magturo kung paano tayo maging successful. Yan, nandito na ako. Mga ka-easy natin dyan, gising-gising na. Habang naghihintay tayo ng mga leaders natin na local, international. Paramihin muna natin yung mga viewers natin. Yan, para sa mga ka-easy, habang naghihintay ng mga viewers, relax muna. Paramihin muna natin yung mga viewers natin habang naghihintay. Yan, hello mga ka-easy, mga leaders natin dyan, local, international, yan. Eksakto nating bigyan natin sila ng 6 minutes para makapag-start na po tayo sa training natin. Share muna natin yung mga link at invite natin yung mga partners natin. Yan, congratulations Master Joel Santos. Yan. Congratulations sa iyo kasi umaattend ka sa training. Yan, kay partner Pinky from Damam. Yan, congrats partner Pinky. Yan, dahil nanonood ka, sigurado dadami ang pain mo.
Maiksi lang naman ang training natin. Kaya sulitin na natin. Kumbaga, ito yung sistema. Sistema na kung saan dadali ang success na gusto mo. Yan, kung bago ka man, o kaya matagal ka na, sigurado ako 100% makakatulong to sa'yo. Yan, kaya kailangan makinig. Kailangan meron tayong GLLA, Good Listening and Learning Attitude. Yan, dapat may ganun ka. Kaya kailangan makinig ka. Kaya tanggalin na natin yung acne. Yan. Siguro yung iba hindi pa alam yung acne, no? Ang ibig sabihin ng acne, alam ko na yan. Yan. Okay na, malapit na. Yan, 3 minutes na lang para makapagsimula na po tayo. 3 minutes para success. Babiyahe na, 3 minuto na lang. Pahabulin pa natin iba natin mga leaders. Yan, i-share nyo lang po yung link natin at saka like yung page natin para sa lahat ng kakandak nating training maka-attend po tayo. Si partner Earl yan. Good morning, partner. Yan, nanood siya kahit nasa Saudi siya. Saudi, malayo, parang kapitbahay lang natin. Iba na talaga ang kuha natin ng negosyo. Easy na. Easy business. Yan. Para sa mga leaders sa ating ISI, yan, happy business day po. More learning po sa lahat. Yan, grabe, 4,000 na viewers natin. Padamihin pa natin. Yan, leaders, sabol pa. Yan. Malapit na. Okay. Yan, pwede na tayo mag-start. Yan, bago ako mag-start, yan, introduce ko muna yung sarili ko. Para sa mga bago, yan, na hindi pa nakakilala sa akin, yan, ang pangalan ko, Alan Cantela. Yan, ang background ko, almost 10 years sa company, sa government industry. Yan, alam niyo na ngayon, ibig sabihin, yun na yung background ko. Ngayon, grabe, full-time na ako sa Global. Ay, full-time na ako sa Empower, consumerism business natin. Yun ang maganda. Maganda yan. Yung buhay ko dati bilang empleyado na bago na. Dahil ngayon, negosyante na. Diba? Para sa mga nakaka-relate sa akin dyan, siguro naman, alam niyo ang buhay pagiging employment, empleyado, diba? Hindi naman siya masama kasi pang-survive po siya. Ibig sabihin, kung mayroon namang opportunity katulad nito, ba't di natin subukan? Sabi nga, wala namang mawala sa taong wala. Tama ba? Heart naman kayo dyan, aba. Alam nyo, gumagaling ang speaker, depende sa mga kausap. Yan, para sa mga leader natin yan, puso-puso naman. Magparamdam kayo. Yan. Yung topic ko, napakadali lang. Ito yung system. System. Ito yung sistema. Kasi dalawa yan eh. System plus leadership equals success. Magkasama kasi yan. Kagandahan yung training ko ngayon about system. Ibig sabihin, kapag hindi mo to ginawa, kasi sangkap to eh. Pag hindi mo to ginawa, sigurado, hindi ka magiging successful. Malabong malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Di ba? Diba yan? Heart naman kayo dyan.
para sa mga attendees. Yan, grabe. I-share nyo yung link natin sa mga leaders natin para at least malaman din nila na may training tayo na pwede makatulong sa atin. Kasi alam ko naman lahat ng mga atin sa training ko, sigurado may pangarap yan. May pangarap na gusto talaga matuto para mas mabilis nila makuha yung success na gusto nila. Okay? Yan, system. Sistema. Tuloy ko na to. Yan ang system. Kasi ang formula ng sistema natin, di ba? Paano kumita? 1 left plus 1 right equals 1/8. Ganito lang po yan. Nakikita nyo ba? Ganyan lang po. Kumbaga itong tatlo na to, yun yung kailangan mong gawin para magtuloy-tuloy po yung success mo. Ibig sabihin, ito yung pinaka-basic. Basic lang po siya na kung i-apply mo sa sarili mo, 100% sigurado magkakaresulta ka dito sa ginagawa mo. Kaya gandaan nyo, pag nagawa nyo to, sigurado, ibang buhay naghihintay sa inyo. Naghihintay sa bawat isa. Okay? Yan, start na ako sa una natin kasi tatlo lang po to eh. Yung una po natin sa system natin, yan, prospecting. Prospect. Kagandahan po dito sa kasi more on online na po tayo ngayon. Kumbaga lahat po ng training ginagawa natin online. Dito po sa prospecting, meron po tayong tinatawag na 5 fingers in network marketing. Ibig sabihin, may 5 kang gagawin para sa prospecting natin. Kasama na po dyan yung 1. Yan, yung prospecting. Yan, sa prospecting nakapaloob po dyan yung siyempre, prospecting. Unang-una yon. Ayan po ng prospect. Yan, ang next naman yan, sa 5 finger natin, yung inviting. Siyempre, pag may prospect ka, hanap ka ng prospect, i-invite mo sa business. Kaya lang, habang naman prospect po tayo, meron tayong gagamitin na form. Yan, para sa mga bago. Ano ba yung form? May meaning po yun. Yung F po, family. Yung O naman, occupation. Di ba? Yung R naman, recreation. Yung M, message. Ibig sabihin, yung 4 na yon, yung form, yung mga meaning na yon, yun ang i-apply mo para ma-invite mo sa business. Di ba? Ibig sabihin, parang i-interview mo muna yung kliyente mo habang namamrospect ka. Lalo sa online. Yan, para sa mga leaders nating OFW, mas maganda i-apply nyo po ito. Kasi napakadali lang po mamrospect. Diba? Ang dali mamrospect. Kaya lang paano mo ipapasok yung negosyo. Tama? Siguro nagtatanong yung iba dyan, paano ko ba ipapasok yung business? Ang dali mag-invite, ang dali mamrospect, maghanap ng kliyente. Kaya lang, paano mo siya ipapasok? Hindi naman pwedeng diretso mo kaagad sa business. Siyempre, kailangan gamitan mo siya ng form. Ito basic lang po ito pag na-apply nyo, napakaganda ng resulta. Diba? Ibig sabihin, kung anong, diba, interviewin mo siya, gamitan mo ng form. Tatanungin mo siya, kumusta na family? Kaibigan mo, tanungin mo, kumusta na family mo, friend? Pag nagdaing, grabe may sakit si tatay. Tama? Ginagawa nyo ba yon? Yung mga ganon? Minsan, tinatanong nyo yung kaibigan nyo, mga kakilala nyo, kinukumusta yung family nila, yun, nagagawa nyo po yung form. Siyempre, kapag nagdaing ng ganon, nagdaing sa family, may sakit, siguro naman, alam nang i-offer. Pag may sakit, i-offer product. Ipapasok mo na yung business. Grabe, maganda pa rin yung product namin, pwede makatulong sa'yo. Doon na papasok yung negosyo. Di ba? Isabihin, sa prospecting, gagamitan mo ng form. After ng form, saka mo ipapasok ang business. Kung anong kailangan ng kausap, yun po ang i-alok natin. Lagi nyo pong tatandaan kung ano pong kailangan ng kausap nyo, kliyente, yun po ang i-offer, yun ang i-alok. Para pumasok po tayo sa inviting. Para ma-invite natin sa business. Okay? Na baka sunod sa inviting. Siyempre, sunod yan, presentation.
Di ba? Sabihin, after ma-invite, diyan mo na ipipresent yung opportunity. Papaliwanag mo step by step, ano mga benefits, paano siya kumita, diyan na yung papasok sa presentation. Tandaan nyo ha, i-apply nyo po yun. I-apply nyo yun para mas madali. Yan, para mas madali po. Ano na gagawin? Punta muna tayo sa, di ba, prospecting. Yan, prospecting. Sunod na yan, inviting. Sa inviting, doon na papasok yung papaliwanag ng business. Then, presentation. Doon na yung pagpapaliwanag ng business. Kasi, na-invite mo na, paliwanagan ng opportunity. Okay? Tatandaan. Ang sunod naman doon, sa presentation, pagkatapos mapaliwanag ng business, yung ka mo naman, closing. Kailangan pag nag-closing ka, kailangan tatanungin mo siya kung kailan sasali. Para meron siyang deadline. Lagi tatandaan, ang leader natin, wag lang puro present ka ng present, hindi mo naman tinatanong kung kailan siya sasali, kailan mag-start. Tandaan nyo, dapat gagawin nyo po yun para at least hindi ka aasa. Kailangan tatanong mo siya, kailan ka sasali? At least, malaman mo kung kailan. Okay? Yung pang gagawin nyo ha, huwag nyo kalimutan. Kapag may napaliwanagan po tayo ng business, may na-presentan tayo ng opportunity ng business natin, kailangan tatanungin kung kailan siya sasali. Tandaan po, lagi yung tandaan, tatanungin nyo kung kailan siya mag-start. Diba? After nun, natanong mo na kung kailan mag-start. Siyempre, ang last natin, follow up. Tandaan na, pag natanong mo, napaliwanagan mo na ng opportunity, na-closing mo na kung kailan mag-start, then, doon natin ipapollow up. Papollow up mo yung prospect, yung mga client natin. Ang pagpapollow up, hindi naman yung tatanungin mo diretsa na, kunyari, kailangan meron ka rin mga diskarte para hindi sila makulitan kasi ang mga invite natin ayaw nila rin minsan na makulit kasi may mga tao talaga na pag kinukulit mo lalong umaayaw. Kailangan sa pagpapollow up natin sistema ang magandang gawin sa pagpapollow up, posting, puro posting ka lang ng mga activity mo, mga transaction. Ganun lang gagawin sa pagpapollow up. Ibig sabihin, hindi siya mahirap. Kasi daily routine. Kailangan may daily routine ka. Posting, about sa company, mga activity, claim, pera padala, tapos papadala sa LBC. Yan yung pagpapollow up. Tapos kapag, halimbawa, ang sahod niya, ang sabi niya sa'yo, sa 25 ako magpapadala ngayong buwan. Papalo pa siya mga 24. Hindi mo didirektahin na sasabihin sa kanya, 24. Ibig sabihin, kailangan mas maaga. Kahit mga isang araw o 2 araw. Para malaman niya na may obligasyon siya. Hindi niya makalimutan. May diskarte, ganito gagawin mo. Sasabihin mo sa kanya, partner, sa 20 di ba magpapadala ka sa 25, mas maganda isasabay ko na kasi marami din mga partners natin na magpapadala, isabay ko na i-claim para sabay-sabay ang process. Okay, ganun ang gagawin. Mga strategy ganun, kailangan may mga diskarte rin kayo kasi may tendency maramdaman ng mga client natin na talagang pinupush mo sila. Diba yun? Ganun lang ang gagawin. Napadali. Natandaan ba? Prospecting, inviting, presentation, closing, and follow-up. Ganun lang kasimple. Sabi yung 5 na yun na yung gagamitin mo sa una natin na bilog, yung prospecting. Napapaloob na yun dyan. Yun lang yung 5 kasi online po tayo, napakabilis. Hindi natin kailangan pahirapan yung sarili natin, yung mga leaders natin, yun lang ituturo natin. Yung 5 na yun. Ibig sabihin, gagawin mo siyang daily routine mo. Para sa mga OFW natin dyan, ganun lang po. Wala pong mahirap.
Kumbaga, ilagay mo lang talaga sa sarili mo yun. Mag-a-adjust ka lang. I-adjust mo ang sarili mo para at least, yun, gawin mo lang yung top 5 in network marketing. Ibig sabihin, pag nagawa mo yun, sigurado magkakaresulta ka dito. Kasi karamihan po ng ginagawa namin, ganun lang din. Hindi naman siya mahirap, kayang-kaya ng bawat isa. Basta kailangan ng disiplina. Siguro naman, pag gusto mo talaga mabago ang buhay mo, talaga mag-sacrifice ka. Kailangan mo matuto. Kagandahan nung tinuturo na. Napakadali lang. Walang mahirap. Huwag nang pahirapan yung sarili mo kasi marami na po nagkaresulta dito sa sistema na to. Gawin mo na lang, i-adjust mo yung sarili mo. Gamitan mo siya ng AAA. Diba? Yung adjust, accept. Yan. Gamitan mo lang yun. I-adjust mo sarili mo, i-adapt mo, then i-adjust, adapt, accept, adjust, adapt. 3 A. Di ba? Gamitan mo lang yon para at least madali ka matuto. Sabi nga, pag may gusto, maraming paraan. Di ba? Sabihin, nasa sarili mo lang talaga kung gusto mo. Kasi, negosyo mo naman to. Yan, nandito lang yung mga apply nyo para at least i-guide kayo. Kung alam mo na makakatulong sa'yo, ba't di mo subukan, di mo gawin? Kasi ang mga apply naman natin, wala naman silang ituturo na hindi makakatulong sa bawat isa. Diba? Pero yun. Inom muna. Yan. Ganun lang po gagawin natin. Kasi hindi naman kailangan pahirapan yung sarili. Kasi kung nag-i-effort ka ngayon sa ginagawa mo, ba't di mo subukan dito? Diba? At least dito, pag nag-effort ka, yung hirap, pagod, sakripisyo mo, talagang babayaran niya ng company natin. Kasi sa loob ng 15 years ng company natin, almost 10,000 plus millionaires na ang nagawa niya. Kaya wala nang tsamba. Okay? Yan. Yan na yung una. Yan. Next tayo. Centering. Yan. Sa centering naman, napaka-basic lang kasi online. Di ba mayroon tayong mga group chat, group page. Ibig sabihin, yan yung center natin. Anong gagawin? Pag may invite, ipasok sa group chat, mga GC natin, mga chat room. Doon may papasok. Dadali mo sila doon. Ano naman gagawin mo bago mo sila dalhin doon? Ibig sabihin, mayroon ka rin gagawin. Yan. Ang unang gagawin mo, bago mo sila ipasok, kailangan i-tee-up mo muna ang iyong upline, ang iyong sponsor. Yan. Ang tawag naman doon sa sistema na yon, EBC roles. EBC roles. Yan. Sa EBC roles naman, kailangan i-tee-up mo yung upline mo. Doon sa papasok mo sa mga group chat. Yan. Paano mo mag-tee up? Paano mag-tee up? Ibig sabihin, hindi mo, di ba, tanong ng iba, paano ba i-tee up sa upline? Oh. Ibig sabihin, ang ikikwenta mo sa kanya, yung resulta ni upline. Yan. Yan, yung upline ko. Kuwan ka mo, dating, katulad ko, dating mananahi lang sa garments. Yung grabe, resultado sa Imbloba, sa Empower Consumerista, sa negosyo natin. Kumikita na siya, malaki ng grupo. Ibig sabihin, ganun mag-tee up. Ibig sabihin, i-build up mo yung upline mo. Para at least, kahit anong profession, kumbaga kahit ano yung natakatapos, mayaman, anong status ng client mo, sigurado, may kinigyan kay upline. Yun yung EBC role natin. Ano ba ibig sabihin ng EBC role? Ang ibig sabihin ng A, advisor, yan yung mga upline. Sila yung mag-a-advise sa mga bago natin mga leaders o mga bagong invite. Yung B naman, braids, ikaw yan. Ibig sabihin, ikaw na nag-invite, ikaw yun. Yun yung gagawin mo. Yung C naman, sila yung mga client natin, yung mga prospect natin. Ibig sabihin, yun lang ang gagawin mo. Gagalingan mo lang, i-tee up sa upline. Sabihin, kailangan lahat ng invite mo. Kailangan makilala ni upline. Pakilala mo kay upline kasi alam na ni upline yung gagawin niya. Sabihin, ganun lang talaga kadali.
Pag may invite ka, kailangan makilala ng upline mo, ng sponsor mo. Para at least alam niya yung gagawin. Alam niya na yon. Ang gagawin mo naman, bago mo ipakilala kay upline, sabihin mo yung background. Background ng guest mo. OFW, professional, doktor. Ibig sabihin, kailangan malaman niya. Para at least alam niya kung saan niya, kung paano niya kausapin yung kliyente mo, yung invite mo. At least may kinig talaga. Pag nagawa niyo po yung ibisur ng tama, alam na. Sigurado, 99% sasali yung mga invite mo. Malapit na talaga makikinig sa mga apply natin. Diba? Kasi, kung kumikita siya ng 50,000, yung apply natin kumikita ng 100,000, sabihin talaga, bibilib talaga yung kliyente mo. Galingan mo na mag-EBC role. Dali lang naman eh. Interview mo lang yung apply mo. Para at least alam mo yung kikwento mo dun sa mga invite mo. Okay ba yun? May natutunan ba kayo? Yan. 6,000 na yung mga viewers natin. Yan. I-share nyo lang yung natin, yung page natin. Then, ipalike nyo po sa mga leaders nyo. Para pag magkakanak po tayo ng mga training dito, malaman din nila, makapag-training din sila. Diba? Kasi, the more na maraming natututo, mas maraming magiging successful. Diba? Ganun lang po kadali. Basta laging tatandaan, yung pangalawa natin below, yung EBC role, dyan ka lang, yan, kailangan aralin mo siya, paunti-unti. Kaya sa mga leaders natin dyan, dapat ang gagawin nyo, interviewin sa apply nyo. Yung sponsor ko anong kuha niya, para at least, madali nyo i-tee up sa mga kliyente nyo. Okay? Tandaan nyo yun, kasi ganun lang po ang ginagawa ko. Kaya yung mga invite ko talaga sumasali sila. Sipag, gawin yung tamang sistema, gamitin ang ABC role. Sigurado, pay in. Sasali lahat ng invite natin. Maganda yun, di ba? Sabihin, nakakatuwa yun kasi pag marami sumasali, marami tayong nakakasama, mas marami tayong aasenso. Mas marami mga bagong buhay. Tama? Tama ba yun? Di ba? Kaya, heart kayo para at least ramdam ko nandyan kayo. Okay? Gawin nyo lang yon. Kasi hindi naman talaga siya mahirap. Kaya, sa mga leaders natin, interview nyo yung mga apply nyo. Kung anong dapat gawin. Para at least meron, yung communication ng bawat isa, mas maganda. Kasi pag maganda yung communication ng apply mga leaders mo sigurado, mas mabilis ka magiging successful dito. Okay, tandaan yung ABC role. Kasi yun lang naman talaga ang gagawin. Pag gagaling sa prospecting, kailangan makilala na apply bago ipasok sa mga group chat, mga training group nyo. Okay, tandaan nyo po yun. Para at least hindi masayang yung mga kliyente, yung mga invite nyo kasi pinaghirapan nyo tapos nawawala lang, hindi rin naman natututo. Sayang yung effort, sayang yung binibigay nyo panahon, tapos mawawala, hindi na nagtutuloy kasi nga mali yung ginagawa. Madali lang naman, kayang-kaya naman ng bawat isa. Okay? Huwag kakalimutan. Pagkagaling sa prospecting, gamitin ang ibisiro sa centering bago ipasok sa mga group chat para at least hindi mabulabog. Diba? Kasi mga tao sasama yung sa may direction ng buhay. Ibig sabihin, pag tama yung ginagawa mo, may direction ka, meron kang ginagawa na talagang makakatulong sa'yo, tapos marami sasama sa'yo, marami sasali. Mas mabilis kayong dadami. Pag dumami kayo, hindi mas maraming income. Yung mga pangarap nyo, mas mabilis yung makukuha. Okay ba yun? Tandaan po pag galing sa prospecting, centering, gagawin nyo, ipakilala nyo muna sa mentor nyo, coach nyo, apply nyo. Para at least ma-advise kayo na apply kung ano mga dapat gawin. Okay? Tandaan nyo po yan para sa mga bagot, sa mga luma, na sa palagay nyo, hindi nyo pa nagagawa ng tama to. Kasi ito lang naman, napakadali lang. Hindi mo kailangang perapan yung sarili mo. Kasi kahit nga hindi nakapag-aral dito, kaya-kaya to gawin eh. Basta kailangan, gawin mo lang talaga. Kung hindi mo man siya makuha sa una, aralin mo pa unti-unti. Kaya ba yun? Huwag niyong kalimutan kasi napakadali lang. Unang bilog, prospecting. Pagdating sa prospecting, gamitan ng 5 finger. Pagdating ng okay na yung passive prospect, ilagay bago ipasok sa mga group chat natin, training chat, ibig sabihin, ABC role, pakilakay friend, okay? Napakadali lang. Di ba? Hindi kailangan pahirapan ng sarili kasi unang-una, madali lang talaga to. Pag gusto.
Diba? Kailangan dito, pagbago ka, humble down ka. Diba? Huwag matigas ang ulo. Kasi ang sikreto lang naman talaga dito eh. Yes, upline ka lang eh. Kung anong tinuturo ng mga upline natin, mentor natin, gawin natin. Kasi unang-una para sa atin yon. Maganda nga ngayon eh. Kasi unang-una, yung pinagdaanan nila na mahirap dati, sa atin pinapadali na lang. Kung pinagdaanan nila yon, pinapadali na lang nila yung ituturo sa atin. Sabihin, hindi yan talaga mahirap. Kasi iba na po ngayon ang panahon. Diba? Siguro naman, naka-pandemic pa tayo. Diba? New normal na. Ibig sabihin, makabago na talaga ngayon. Marami nang nag-a-adjust. Marami nang nawalan ng trabaho. Marami nang nagsarang company. Ibig sabihin, kung hindi ka sasabay, sigurado, alam na mangyayari sa'yo. Oh, ngayon, member ka na. Leader ka na. Pwede ka nang kumita. Pwede mo nang gawin ng business seryoso. Diba? Ano pang kulang? Samantalang yung iba, hindi pa alam yung opportunity na to. Diba? Sabihin, napaka-blessed talaga natin. Napakaswerte natin kasi maaga pa nakita na nating opportunity na pwede mabago buhay mo at buong pamilya mo. Tama? Para sa mga leaders natin dyan. Diba? Madali lang naman talaga. Hindi mo kailangang pahirapan kung anong tinuturo ng mga mentor natin. Kung hindi natin makuha sa mabilisan, unti-unti. Unti-unti lang. O, pag sinabi, ganito gawin mo. O, gamitin natin yung sistema. Napakadali naman ng sistema ng team natin. Ganun lang. O, tapos, next ka na, centering. O, napakadali. Okay? Gamitan ng ABC roll. O, sa next na tayo. Yan. Nakikita nyo ba? Yan, next natin, trainings. Sa mga trainings naman natin, syempre, pag nagtayo ka ng building, di ba? Kung gaano kataas yung kalahati niya nakabaon, ibig sabihin, dito kailangan palalimin mo yung pundasyon mo. Anong pundasyon? Mga knowledge about sa business. Ano mga idea about sa business. Sabihin, pag marami ka nun, tapos kailangan i-apply. Di ba? Kung mahirap nga maging mahirap, syempre, pagiging successful, alam naman natin. Kailangan talaga mag-a-adjust. Sabi nga, ang mga negosyante, gising pa. Yung mga empleyado, tulog na. Tama. Tapos yung mga negosyante na gising pa, nauuna lagi, no? Ibig sabihin, ganun talaga mag-a-adjust ka. Siguro, pag tatanungin nyo, sino ba magandang buhay? Diba? Kung empleyado, negosyante, doon tayo, siguro naman, mga negosyante yung mga mas sagana ang buhay. Tama? Sino may kotse? Kaya negosyante. Di ba negosyante? Ibig sabihin, sila talaga. Kaya kung gusto mo talaga makuha yung mga pangarap mo sa buhay, talagang kailangan mong mag-isip negosyante. Di ba? Pag nag-isip negosyante ka, may chance ka na. Kasi ang buhay ng tao napaka-iksi lang. Nasa iyo kung paano mo gamitin. Anong gusto mo? Mag-stay ka na, ganyan na lang? O ngayon nakita mo na yung opportunity na to, magbago na. Sabi nga, kung problema mo ngayon ng pera, di ba? Papayag ka ba, next year, problema mo pa rin. Next year, problema mo pa rin. Di ba? Ibig sabihin, ngayon nasa opportunity, may business ka na. Kung ano yung mga problema mo ngayon? Kasi karamihan naman, nagiging problema, financial. May mga tao naman na may financial, wala naman siyang time para sa mahal na sa buhay. Kagandahan po sa negosyo natin, balance po. May time ka na, may financial ka pa. Okay yun, di ba? Magagawa mo yung, mas marami ka magagawa, mas makakasama yung mahal mo sa buhay na mas matagal. Di ba? Siguro marami nakaka-relate dyan sa mga leaders natin. Yung iba dyan, nauubos na yung oras nila sa ibang bansa. Para sa mga leader natin OFW. Yung iba, 15 years, 20 years, 10 years. 10 years ng buhay nila, sinayang nila doon. Okay, nakakapagpadala. Diba? Nakakapagpadala sila. Nakakapagpadala, kaya lang, hindi naman lahat ng oras pera ang usapan. Minsan, nawawala na lang yung mahal na sa buhay, hindi naman lang nakikita. Dahil busy sila. Para kumayod ng pera.
Siguro marami nakaka-relate na mga leaders natin dyan. Kasi more on mga leaders ko, siguro 80% nasa abroad mga OFW. Para sa mga leaders natin OFW yan. Yung iba, nag-for good na. Yung iba, nandun pa rin. Ibig sabihin, dahil ngayon nasa negosyo ka na po, dalawa na yung source mo, pag tinatapatan na yung sahod mo, ba't ka pa aalis? Kung sumasahod ka ng, Master, yan, kung sumasahod ka po ng 20,000, 30,000, yan, kung sumasahod ka po ng 20, 30,000 per month, o, di ba? Ibig sabihin, kung tatapatan na yan po ng negosyo natin, magti 20,000, 30,000 ka na rin dito. Anong gusto mo? Yung malayo sa family na kumikita ng ganon? O yung kasama mong family mo? Diba? Alam ko naman ang mga sagot natin, kasama family. Tama? Ibig sabihin, kaya nasa negosyo ka na, gawin nyo lang po yung sistema natin. Ano yung una? Yung una prospecting, isa centering, yung isa trainings. Sa trainings naman natin, ito, kinakandak na natin yung mga trainings natin. Kasama na po yung trainings na to. Yan, yung system, kasama na sa training. Yung mga Facebook marketing, mga product presentation, diba? Meron tayong, yan yung kailangan nyo. Yung product demo, taka yung marketing plan. Dapat alam nyo po yan. Siguro mga 1 week lang, dapat pagkasali mo, alam mo na, aralin mo. Okay? Yun muna. Dapat ganun ang gawin. Pagka-join mo, dapat aralin mo kung paano kumita, ano mga basic na products natin, ano mga gamit ng products. Yan. Para sa mga bago, dapat yun ang gawin. Tapos, attend tayo ng NICO. Ayan. New Empower Consumerism Orientation. Ibig sabihin yun yung NICO. Dapat attend ka rin doon sa mga trainings ng ganun. Doon mo malalaman kung ano nasa company natin. Diba? Doon na yung malalaman kung ano yung mga harapin mo sa negosyo natin. Pagkabago ka, dapat siguro wag kang titigil. Pag may mga training tayo na NICO, attend ka. Ano meaning ng NICO? New Empower Consumerism Orientation. Diba? Para sa mga bagong join, dapat alam nyo po yun, attend kayo doon sa NICO natin. Then, sa product demo, meron tayo. Attend din tayo sa training na yon para malaman mo yung product natin. Then, doon sa marketing plan, meron din tayo ng training. Live training yun. Ibig sabihin, attend ka lang. Huwag kang magsawa. Kasi kung yung ginagawa mo ngayon, hindi ka nga nagsasawa eh. Di ba? Hindi ka nagsasawa, tuloy-tuloy ka. Ilang % ba para maging successful ka? Siguro naman, alam nyo na. Kasi dito sa opportunity na ginagawa po natin, 3 to 5 years, may result ka na dito. Depende sa'yo kung seryoso ka. Okay? Ganun lang po kadali. Walang mahirap. Attend ka lang ng training. I-focus mo yung kuha natin. Product demo, marketing plan, tapos yung NECO natin. Tapos yung mga special training sa company naman na yan. Sa grupo natin, nagkakandak na tayo niyan. Leadership training, BMS training. Attend po tayo dyan para at least mas lumalim yung foundation mo sa negosyo natin. Kasi minsan nahihiya tayo eh. Diba karamihan? Siguro hindi nyo naman maitatago sa akin. Minsan nahihiya kayo kasi unang-una, yung alam nyo sa negosyo, kunti pa lang. Kumbaga yung alam mo, kunti, kaya hindi ka proud sa sarili mo, mahina yung confidence mo. Ibig sabihin, takot ka, natatakot. Diba? Karamihan ganyan. Yung belief system mo, wala talaga. Kaya pag may in-invite ka, wala kang idea sa business, kulang ka pa sa idea, nangyayari, hindi talaga sasali kasi hindi mo napapabilib yung kliyente mo. Pero kapag alam mo sa sarili mo na talaga marami nang yumaman dito, marami nagka-resulta, di ba? Mataas yung may mga alam ka sa business, alam mo na yung mga sistema, yung confidence mo sa sarili mas mataas. Pag mataas yung confidence mo, mataas ang excitement, yung rate ng mga sasali mas mataas. Kung may prospect ang 10, pwede sumali 2 o kaya 1.
okay na yon, di ba? Kaya lang dito kailangan numbers game. Mas maraming invite, mas maraming prospect, mas maganda. Okay ba yon? Para sa mga leaders natin. Huwag kalimutan umatin ng mga trainings. Kasi yung mga trainings natin ginagawa na live. Para sa mga leaders natin bago, attend ka na lang. Ikaw ang kulang. Okay? Ganun lang po kadali. Walang mahirap. Attend ng mga trainings. Yun yung pinakahuli natin. Yung mga trainings natin. Yan, meron naman tayong mga schedule ng trainings. Attend lang po tayo. Ganun lang po kadali yung system natin. Tandaan nyo po yung system natin, 3 bilog lang yan. Yung una, yung prospecting, yung ikalawang bilog natin, yung centering, yung last natin, trainings. Okay? Uulit-ulitin nyo lang po yun. O, di ba? Kapag may napajoin ka, isalpak mo sa training. O, tapos ikot ka naman, prospect ka. Pag may napajoin, centering, tapos training. Ganun lang po kadali, walang mahirap. Okay? May natutunan ba? May natutunan po ba tayo dyan? May natutunan ba kayo? Parang wala kayo natutunan. Kasi joke lang po ito pag di niya apply. Sabi nga, kahit anong training ang gagawin mo, kahit anong training yung magagawa mo, maatinan mo. Pag di mo po siya in-apply sa sarili mo, wala po yun, joke lang. Di ba? Pero kung i-apply mo, doon po papasok yung result. Di ba? Training plus action, doon magkakaroon ng resulta. Yan, para sa mga leaders natin dyan, alam mo na po kung bakit hindi ka nagkakaresulta. Kasi karamihan, puro training. Walang apply. Huwag mo sisisi apply. Kasi walang apply. Ibig sabihin, pag walang apply ka sa training na ginagawa mo, walang result. Napakadali lang naman. Katulad ngayon, system. System lang. 3 bilog lang, napakadali gawin. Kung i-apply mo siya ng tama, sigurado, yung result, andyan na. Susunod na yan. Okay? Ganun lang po kadali. Hindi mo kailangang pahirapan yung sarili mo. Para sa mga leaders po natin dyan, kung nagpupuyat ka na, naglalaan ka na ng oras, lubos-lubusin mo na. Para simula ngayon, hanggang 3 years to 5 years, ibang buhay na po naghihintay sa'yo. Kasi masarap mag-relax sa ibang bansa. Travel. Di ba? Imagine mo yon. Kaya ngayon, hataw muna tayo. Gawin natin best natin. Para at least, sama-sama tayo sa ibang bansa para mag-relax. Okay ba yan? Para sa mga leaders natin yan, may natutunan ba kayo? Di ba? Hataw muna, gawin best mo. Kasi bago ka pa lang naman. Kasi kung ilang taong ka na sa ginagawang profession ngayon, mga karir mo, wala pa rin magandang resulta. Dapat bigay mo na yung best mo rito. Kasi alam ko naman sa ginagawa mo ngayon, binibigay mo yung best mo. Kaya lang ilang % ba na pwede mabago buhay mo? Tama? Tama ba yung mga leaders natin dyan? Di ba? Ganun lang po kadali. Walang mahirap. Sabi nga, kung nabasa ka na ng ulan, kinambunan ka na, dapat talaga magpakabasa ka na ng bonggang-bongga. Kasi alam ko, dito sa ginagawa natin, dito mababago ang buhay mo at ng buong pamilya mo. Okay? Okay po yan. Yan. See you po sa next training natin. Congrats at salamat po sa mga na umattend. Yan. I-share nyo po sa mga leaders nyo rin para malay nyo, makarelate sila sa sinasabi ko. Diba? Malay nyo po, makatulong tayo sa kanila para mas marami po tayong sama-sama maging successful dito sa negosyante Easy Business. Happy Business Day!